Nag-choke di umano ang Indiana Pacers sa late game, lamang pa nun sila ng 5 points sa last 2 minutes. Nung nasa last 10 seconds naman, 3 pa ang lamang ng Indiana, nagkaroon ng turnover si Andrew Nembhard sa inbound play. Ang alam ko noon may timeout pa ang Indiana Pacers, pinilit pa rin ni Nembhard na i-inbound yung bola, papasok dito kay Siakam kahit nakahabol sa kanya si Jaylen Brown. Bumalik ang bola sa Boston, dito naman nagkasisihan online. Based sa comment ni Lebron, dapat kumuha ng foul ang Pacers. Diniscuss niya na to di umano sa podcast niya na dapat kapag under 24 seconds na lang yung game at lamang pa, dapat kumuha ng foul at kung makikitang magmimintes sa free throws yung kalaban. Katulad ng OKC game nung mga game 4 ata yun, lamang sila ng 3, 9 seconds na lang, dapat di umanong i-foul din ng OKC yung Dallas. Si PJ Washington noon ang nakakuha ng bola na na-foul siya ni SGA. Imbes na 3-point shot, ipinasa kasi yun ni PJ Washington ng bola kaya 2 free throws na lang ang binigay. Nagkaroon ng edge doon ng OKC. Doon sa sinabi ni Lebron na dapat nag-foul ang Indiana Pacers, yun naman talaga ang plano or binigay na play ni Coach Rick Carlisle. Magpa-foul talaga sila sa last 8 seconds. Ang problema lang, biglang nakuha ni Jaylen Brown ng bola. Naipit kasi sa screen ni Derek White si Piolo, Pascal Siakam. Pagkakuha kasi ni Brown ng bola galing inbound, mapapansin nag-fake agad siya doon na hindi kumagat si Siakam. Nasa shooting motion na noon si Jaylen Brown. Maraming senaryo ang pwede mangyari. Kung ma-foul ni Siakam na wala sa shooting action si Jaylen Brown, kaso to out na sa senaryo. Yung isa kasi ma-foul ni Siakam sa shooting action si Brown at sumablay yung tira, 3 free throws ang ibibigay kay Jaylen Brown nun. Pwedeng maisablay niya yung isa, tapos kapag nakuha pa ng Boston yung rebound, another points na naman para sa kanila yon dahil may matitira pang oras. Lamang sa offensive rebound ang Boston. Yung pangalawang senaryo pa, kapag pumasok yung 3-point shot ni Brown at na-foul siya ni Siakam, may isa pang free throws na makukuha. Ganon din, pwedeng maipasok ni Brown yung free throws or kaya sumablay, makakuha din ng offensive rebound ang Boston. Kanila pa rin ang bola nun. Hindi nagsisi ang Pacers sa hindi pag-foul sa last 8 seconds dahil pumasok naman sa overtime. Extra 5 minutes, dun sila na outscore ng Celtics. Kapag tiningnan yung stats, 24 out of 30 sa free throw area ang Boston, 9 out of 10 naman ang Pacers. Lamang agad ng 15 points doon ang Celtics sa naipasok. 22 turnover ang Pacers, 32 points ang na-convert ng Celtics. Kasama dyan yung turnover ni Andrew Nembhard at yung 3-point shot ni Jaylen Brown. Kumpara sa 15 turnovers ng Celtics, 21 points ang na-convert ng Indiana. Si Tyrese Haliburton, 25 points, 10 assists at 6 out of 14 sa 3-point area. Si Siakam nasa 24 points. Si Turner nasa 23 and 10, tatlong 3-point shot din. Sa Boston naman, si Brown 26 points, si Tatum 36 and 12. Nasa 28 points naman si Holiday. Sabi nga kanina nung angkas driver na sinakyan ko, yung second unit ng Boston mahina kumpara dun sa Pacers. Ang best player kasi ng Celtics outside sa kanilang starting 5 ngayon, si Peyton Pritchard. May total din na 13 points ang bench ng Celtics. Ang Indiana Pacers may total na 30 points sa second unit. Ang starting 5 ng Celtics, lahat sila 40 minutes pataas. 46 para kay Tatum, 48 para kay Holiday, 44 si Brown. Sa Indiana Pacers naman tatlo. Ang pinakamataas doon si Siakam, 42 minutes. Sa online, sabi nila sa mga comment section, nag-choke di umano ang Pacers sa endgame. Pero yung stats pa lang na 22 turnovers at 32 points na binigay sa Celtics galing sa mga turnovers na yon, kasama pa ang 24 out of 30 free throws ng Boston. So sa akin lang to hindi choke yung nangyari sa Pacers. Ang laki kasi ng diferensya dun pa lang sa dalawang stats. Magtataka ka pa doon kung bakit hindi natambakan ng malaki ng Boston yung Pacers. Meron agad doon plus 26 points ang Celtics. Ang Indiana din mula first round hindi pa nananalo ng game 1.